Virus na nakamamatay, paano nilalabanan? Remember that it's an infection. This is an infection. So you have to protect yourself from the fluids of the other person. Either hindi ka makipag-sex at all, or mag-condom ka. Pagka tumatambay, yun, sa circle. Kasi yung mga panahon na yun, marami talaga. Darating na ng mga alas 3 ng madaling araw. Siyempre, bagsakang presyo na kung sino na lang. Noong mga panahon na yun, naisip mo ba na posible kang magkasakit? Hindi ko na po inisip na ako eh. Iniisip ko po yung sarap. Smuggled na paputok, bakit nakalulusot? We are asking the government to promulgate yung talagang specific na paraan para masugpo ito. Hinahakot ng boy pag may order. Thermos, mga mug, yun ang pero sa loob, makakabili ka ng paputok. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. delikadong produkto pero buhay tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ang iba't ibang uri ng paputok. Ang masaklap sa mga panahong ito rin, mas tumitindi ang pagpuslit ng mga ito. Paano to binabantayan ng mga otoridad? Mistulang eksena sa gera. Pero mga pagsabog na gaya nito, paputok ang sanhi. Ang tensyon at kaguluhan sa emergency room ng mga ospital tuwing sasalubungin ng bagong taon, karaniwan ding resulta ng paggamit ng paputok. Sa kabila ng piligrong banta nito, tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay nagsisimula ng maging mabenta ang mga paputok. Dito nga sa Divisoria, nagkalat ang mga nagtitinda ng paputok. Pero ang ilan, sinasabing smuggled o illegal na ipinasok ng bansa. 4 na taon na nagtitinda ng paputok si Tina. Ayon sa kanya, karaniwang galing China at Taiwan ang mga ibinebenta niyang paputok. Pataguraw nila itong hinahango sa dayuhang supplier. Madalas doon sila sa pier nagbubudega. Tapos kartilya na lang ay nahakot ng boy pag may order. Tapos yung binabaksak sa pag bumibili kami ganyan, binibentahan nila kami. Pero yun sa front ng ng store nila, mga thermos, mga mug, yun ang pero sa loob makakabili ka ng paputok. Sinamahan kami ni Tina sa pag-iikot sa Divisoria. Marami raw sila nagbebenta ng mga smuggled na paputok dito. Isa-isa niyang itinuro ang pwesto ng mga ito. Yun yung babaeng nakagano ng buhok. Nasaan? Ayan nga naka-t-shirt ng puti. Ayun. Sumisigaw? Oo. Lahat ng klase ng paputok meron siyang paninda. Ang ilan sa mga paputok malinaw na galing sa China, habang ang ilan sulat dayuhan. Walang impormasyon kung saan at sinong gumawa. Ang ibang produkto naman may nakaimprentang Made in Bulacan. Ipinatatakan lang nila ng Bulacan para sabihin, kasi inuhuli diba yung mga paputok na galing ng ibang bansa. Kumbaga sana tinatatakan nila ng Bulacan para alam na dito gawa. Pero doon gawa sa China. Paglabag sa Republic Act 7183 o Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices Act, ang pag-angkat ng mga paputok mula sa ibang bansa. Tanging mga sangkap lang sa paggawa ng paputok ang pinapayagang angkatin. Sinubukan naming tuntunin ang paputok na Piccolo at pailaw na Saturn missile na gawa ng manufacturer na Piccolo Fireworks. Nakabase ang paggawaan sa Ipo Bundukan, Bukawi, Bulacan ayon sa imprenta.
Pero pagdating sa lugar, mga residente lang ang aming inabutan. Ayon sa mga residente, walang ganoong pabrika at wala raw gumagawa ng paputok na Piccolo at Saturn missile sa lugar. Wala naman ako gumagawa rito. Wala gumagawa ng Piccolo sa Ipo. Wala akong gumagawa rito. Ipo wala ako sa Roman. Galing ah. Wala ako rito. Hindi ko napansin yung... Pero kayo, marunong kayo. Wala po. Ayon sa reglamento, taon-taon dapat kumukuha ng permit mula sa pulisya ang mga manufacturer at mga dealer ng paputok bago makapag-operate. Pero sa tala ng Firearms and Explosive Division ng PNP, hanggang Enero ngayong taon lamang ang permit ng manufacturer ng Piccolo Fireworks. We are asking the government to promulgate yung talagang specific na na paraan para masugpo ito. Nang aming ipakita mga paputok na ibinebenta sa Kamaynilaan sa Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated, maring itinanggi ng asosasyon na gawa ito ng kanilang mga miyembro. Hindi raw sila gumagawa ng mga ganitong produkto. Ginamit nila ang pangalan ng isang kumpanya ng industriya ng paputok dito sa Pilipinas para masabi nilang ito gawa ng Bulacan. Tingnan. Lahat daw ng produkto ng kanilang miyembro may tatak at wastong label. Meron kaming label. Kinakampanya namin, huwag kayong bibili ng paputok ng walang label. At pagka walang label yan, ang ibig sabihin yan, gawa yan ng mga illegalista. Sa ilalim ng Consumer Act, bawat produkto dapat lagyan ng wastong label para mapangalagaan ng mga mamimili. Malaking problema ang dulot ng kawalan ng wastong label lalo kapag nagkaroon ng aksidente. Yung smuggled items, hindi natin alam kung saan galing yan. Hindi yan dumaan sa safety standards natin. So, much more na hindi natin alam yung content niyan. Baka mamaya, yung mga prohibited substances pala mga ginagamit dyan. Not only that, pagka dumaan yan sa safety standards, alam mo kung sino yung nag-manufacture o sino gumawa ng produkto na yon, pwede mo silang habulin kung in case may madisgrasya. Tinaguri ang fireworks capital ng bansa ang Bulacan. Dinarayo ito ng mga parokyanong bumibili ng paputok. Pero daing ngayon ng mga nagtitinda, ang smuggling ng mga imported na paputok ang isang problema na pumapatay sa industriya. Paano ang sales namin dati? Kung halimbawa, ang sales namin mga 90%, ngayon mga 30%, 25 to 30% na lang. Noong taong 2000, nasa 54 million peso ang halaga ng mga paputok na naibenta dito sa Bulacan. Pero nang pumasok ang 2005 dahil sa pagdating ng mga imported na paputok, nabawasan ito ng 50% o nasa 27 million pesos na lamang. Bukod dyan ay nabawasan din ng kalahati ang bilang ng mga lehitimong gumagawa ng paputok. Iisang panawagan nila, paigtingin ng mga ahensya ng pamahalaan ang kampanya laban sa smuggling. Kaya sa kasalukuyan, ang industriya nasa bingit ng kamatayan. We are asking the government to promulgate yung talagang specific na na paraan para masugpo ito. Giit ng Bureau of Customs, ginagawa naman nila ang kanilang tungkulin. Noong Oktubre, nasabat nilang nagkakahalagang 3 milyong pisong paputok na ipinuslit sa bansa. Kumuha kami ng visitorial powers from the Commissioner of Customs para iserve doon sa may-ari. At pagdating doon, na-discover nga natin na talagang merong smuggled na firecrackers. And eventually, nakag-issue ng order of forfeiture for their failure to submit the required documents, yung import documents na yan. Ang mga nasabat na paputok tulad ng Piccolo, katulad ng mga ibinebenta sa Divisoria. Modus operandi raw ng mga smuggler, isingit sa ibang kargamento ang paputok. Itong mga huli na to, ito yung ginawa ng concealment dito sa mga fireworks na to para hindi kaagad makikita pag binuksan. Isa pa raw na modus operandi ang pag-imprenta ng Made in Bulacan at paggamit sa pangalan ng mga lehitimong manufacturer para maipuslit ang paputok. Ang importer po, made it appear na ito ay gawang
Bulacan. Sabi nga namin printed in China. Para pagdating sa merkado, kahit sinong mag-check, tiger pala yan o dragon pala yan. So these are accredited manufacturers of firecrackers. Kasi pagka ibang brand, unang-una, outright pwede namin kumpiskahin yun. Second, hindi sila mai-issuean ng lisensya kung ibang brand. Ang paggamit sa pangalan ng lehitimong negosyo, malinaw na paglabag sa intellectual property rights. Dito sa Metro Manila. Determinado ang Bureau of Customs sa bantayan ang pagpasok ng illegal na paputok. Pero aminado ang ahensya sa kakulangan nito. There are hundreds of containers arriving on a daily basis. Now, hindi naman lahat siya na dadaan sa X-ray, hindi naman lahat siya nabubuksan namin dito due to limited manpower and limited resources. Pero, ito nga sinasabi namin sa inyo, hindi man namin mahuli dito sa pier, nahuhuli namin sa labas. In fact, nag-utos nga ako sa operations namin ngayon to conduct a market study. Ikutin ang lahat ng palengke, ang lahat ng grocery kung mayroong tinitinda talagang imported na mga firecrackers. Posible mahirapan ng customs na sawatain ang mga smuggled na paputok dahil kwento ni Tina, ang ilang pwestong nagbebenta ng mga ito, pag-aari raw mismo ng ilang pulis. Minsan kapag walang puhunan, pulis pa nga raw ang mismong nagsusupply sa kanila, ayon kay Tina. 300 ang lagay namin sa bawat isang pwesto. Maliit lang yun. Kapag wala kaming puhunan, lumalabang kami dun sa consign, yung hati ang tubo o 3 parte. Huwag karamihan doon yung pulis ang kinukuha namin. Kasi sagot na nila huli, sagot lahat, yung pati lagay. Peligroso ang mga paputok, legal o illegal man, ang paraan ng paggawa sa mga ito. Pero mas napabibigat ang problema ng panakaw na pagpasok ng mga produktong ito. Makitaan sana ng mas konkreto pang pagtugon sa problema ang mga otoridad para mapangalagaan hindi lang ang lokal na industriya kundi maging ang kaligtasan ng mamamayan. Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hindi mo alam kung saan ka nahawak? Kasi nalaman ko lang naman, ito lang naman, last June lang naman. Masasabi ko siguro kung ilan na yung mga nakasex ko, pwede ko sabihin na more than 400, less than 300. Wow. Human immunovirus o HIV. Virus na nagdudulot ng nakamamatay na sakit na AIDS. Paano nilalabanan ang unti-unti nitong paglaganap? Dito sa isang pampublikong klinika sa Maynila, bukas na napag-uusapan ang saloobin ng mga pasyenteng tila di pa lubusang tanggap ng lipunan. Sa unang tingin, aakalaing wala silang anumang bakas ng karamdaman. Pero positibo pala sila sa mapanganib na virus, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus na nagdudulot ng nakamamatay na AIDS. Kanya-kanyang kwento, iba't ibang paraan kung paano nakuha ang misteryosong virus. Pero tila lahat, pinagbuklod ng kalagayang dinadala nila ngayon. Hindi inakala ni Eric na sa edad lang na 24, tatamaan siya ng HIV. 2 taong nagtrabaho bilang seaman si Eric. Kahit may asawa at anak, hindi kinakaila ni Eric na nakipagtalik siya sa iba't ibang babae habang nasa trabaho. So, anong ginagawa ninyo? Pag kunyari, dumaong na yung barko? Yung mga babae po umakyat minsan sa barko. Umakatok sa amin, nakat barko. Umakyat po sila, nag-aalok ng aliw. Minsan, $20. Kung gaano katagal yung ini-stay namin doon, magdadagdag po kami ng pera sa kanila. Halimbawa, 5 days, $20, bali $100 po. Tanggap niyang ito ang dahilan ng pagkakaroon niya ng HIV ngayon. Madalas daw siyang hindi gumamit ng proteksyon sa pakikipagtalik noon. Noong mga panahon na yon, naisip mo ba na posible kang magkasakit?
Hindi ko na po inisip na Ang inisip ko po yung sarap. Nananatiling nakababahala ang paglobo ng mga buhay na pinapatay ng HIV at AIDS sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, patuloy din ang pagdami ng mga biktima. Sa pinakahuling tala ng Department of Health nitong Oktubre, mahigit 3,000 Pinoy ang may HIV. Pero kung isasama ang mga di pa lumalantad, aabot raw ang bilang sa mahigit 7,000. Kung hindi natin maabot yung 7,490 ngayon, pwedeng up to now, they are transmitting the infection. Ayon sa tala ng DOH, sa mahigit 3,000 bilang ng mga naitalang HIV positive, 33% rito o mahigit 1,000 ay mga OFW. Halos 400 sa bilang na ito, mga seamen na gaya ni Eric. May sinasabing PDOS, pre-departure orientation, pero nakakalungkot, konting oras lang ibinibigay sa kanila kung yung orientation sa HIV. So yun, kulang yung kaalaman nila. Malaki ang itinaas ng kaso ng HIV sa bansa sa nagdaang taon. Noong nakaraang buwan, halos 6 na po ang naitalang kaso, ang pinakamataas na kaso sa loob ng isang buwan. The trend has been increasing for the past 2 years consistently. So halos 3 taon na siyang nag-i-increase. Ngayon lang, sobrang dami yung nare-report this year. So, and every month, parami yung nare-report. Nitong Hulyo, nalaman din ng 25 taong gulang na si Joey na positibo rin siya sa HIV. Hindi na nagtaka si Joey kung saan niya nakuha ito dahil 5 taon din siyang naging sex worker noon. Pagka tumatambay, yun, sa circle. Kasi yung mga panahon na yun, marami talaga. Sisimula yan, mga alas 7, alas 8. Tapos pag darating na ng mga alas 3 ng madaling araw, syempre, bagsakan presyo na kung sino na lang. Pero ang masakit, kung kailan handa na raw siyang magbago, doon pa siya tinamaan ng HIV. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na kalagayan. Syempre, bumalik ako sa bahay namin. Tapos gusto ko na mag-aral. Tapusin ko na sana yung college ko. Tapos may nagsabi sa akin na kaibigan na na nag-positive nga raw. May nangyari sa amin. So nagpa-test ako. Nalaman ko na HIV positive ako. Ayon sa National Epidemiology Center ng DOH, walang pinipiling edad, kasarian o katayuan sa buhay ang HIV. Pero ang higit na nakababahala sa kasalukuyan, pabata raw ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Nakaaalarma raw ang pagtaas ng tinatawag na MSM o male sex with male. For this year, 65% of all our infections are MSM or males who have sex with males. At bukod sa sektor ng mga OFW, seamen o commercial sex workers, may ilang nakababahalang sektor din daw na naitatala kaugnay ng kaso ng HIV. Noong Hunyo, nalaman ng 25 taong gulang na si Anthony na positibo siya sa HIV. 2 taon na siyang nagtratrabaho bilang call center agent. Hindi mo alam kung saan ka nahawa? Kasi nalaman ko lang naman, last June lang naman. So hindi ko alam kung ilang taon na ba to or ilang months na siya. At kasi sa dami na rin naman eh. Hindi ko rin, masasabi ko siguro kung ilan na yung mga nakasex ko. Pwede ko sabihin na more than 400, less than 300. Wow. Marami raw sa kanyang mga nagiging sex partners, kaopisina niya. Do others do it? Yes. Inside the company? Yes, doon sa sleeping area. Ginagawa nila yun. Sa sleeping area? Mm-mm. During work hours? During break. During break time? Mm-mm. So, andyan na yung konting kalabit. Parang game naman to eh. Sige, gawin na natin dito. Tayo lang naman dito. Wala naman nagbabantay. Tayo na madilim naman. So, doon namin nagkakaroon kami ng opportunity na magawa yung ganong klaseng bagay. Pero simula nang maging HIV positive, natuto na raw siyang mag-ingat at kontrolin ang sarili.
Matalig siyang tanggap kasi guilty ako na ginagawa ko yun. Una kong naisip agad yung boyfriend ko. Live-in na kami matagal na. So parang sabi ko, nag-positive ako, so paano kayo yung boyfriend ko? Yun yung, Positive ba siya? na-encourage ko siya magpa-test. Positive. Yes. Bigla siya nag-positive. Ayon sa isang eksperto sa adult infectious diseases and HIV medicine, dapat bigyang pansin ang maaaring dumaraming bilang ng mga call center agent na naitatalang HIV positive. People who work in call centers perhaps are more exposed to Western culture. They tend to be more open to these kinds of relationships, and they experiment because young people in general really do have some do like experimenting. Parang napansin ko na parang maraming nagpa-positive sa call center agent. Siguro most likely gawa nung kanilang night shift sila. Pero para sa National Center for Disease Prevention and Control, walang kinalaman ang trabaho ng isang tao sa pagiging HIV positive nito. Looking into the vulnerability of the call center agents, but their vulnerability is not really different from what we expect from the general population. So we should not associate HIV to call center. It just so happened that they work in the call center. Sa ngayon, nananatiling walang lunas ang HIV at maging ang AIDS. Remember that it's an infection. This is an infection. So you have to protect yourself from the fluids of the other person. And there is no other way to do this except either hindi ka makipag-sex at all or mag-condom ka. Tanging ang gamot na tinatawag na antiretroviral drug o ARV ang kasalukuyang iniinom ng mga HIV positive upang mapalakas ang kanilang immune system. Pero mahal ang presyo ng gamot na hindi nakakayanan ng mga may HIV. Kasi katulad po ngayon, wala akong trabaho. Umaasa lang po ako sa padala ng father ko ngayon sa allowance. Kasi biluin mo, isang bottle ng gamot namin is 30,000, one bottle. Sa pamamagitan ng tulong mula sa Global Fund, libreng na ipamamahagi ng gobyerno ang ARV sa mga pasyente. Before, when ARV was not yet available, medyo mahirap nating i-convince yung people at risk with the exposed to risky behaviors to access services and be diagnosed. But now, I think the antiretrovirals were already available, widely accessible since late 2004. Pero ayon sa Remedios AIDS Foundation, isang NGO, ang libreng gamot mula sa Global Fund ay hindi pang matagalan. Katunayan, hanggang 2012 lamang ito. Hindi rin lahat naaabot o nabibigyan ng gamot na ito. Libre yun for limited time only. So, nasa government po natin ngayon yun kung paano natin masusustain yung gamot na yun. Dahil yun din ang inaasahan ng mga pasyente po natin, people living with HIV. We are working now with the guideline, the policy guideline, na isa sa mga kailangan ng PhilHealth para come up sila ng package for HIV. Ayon sa Philippine National AIDS Council o PHINAC, isa ang Pilipinas sa ilang bansa sa mundo na may batas tungkol sa edukasyon at pag-iwas sa HIV at AIDS. Ang Republic Act 8504 o Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Itinuturo o binibigyan ng karampatang kaalaman dapat na ang lahat ay mabigyan ng tamang edukasyon tungkol sa HIV/AIDS. Kasi doon nagkakaroon tayo ng mga diskriminasyon kasi hindi alam kung saan nakukuha, kung paano nakukuha, at kung paano may iwasan. So yun ang importante, edukasyon para sa lahat. Pero aminado ang PHINAC na hindi na ipatutupad ng maayos ang batas at mga programa. Lagi naman kasing gano'n basta ang health, laging yan ang pinaka-list na pinaprioritize ang ating ng mga local executives at saka mga leaders natin. Yun nga ang isang pwede nating pagtuunan ng pansin. 20 taon nang ginugunita ang World AIDS Day tuwing December 1.
Sana'y maisip natin na ang laban kontra sa HIV/AIDS ay laban nating lahat. Hindi lang sa pamahalaan nakaatang ang responsibilidad. Dapat nating tandaan na singbisa ng mga gamot panlaban sa HIV ay ang pagkakaroon ng responsableng pag-uugali sa ating pamumuhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.